Good afternoon, guys. I am here just to give a video that I'm planning to go overseas as a part of my vacation. That is 45 days. So, sa ngayon, yan nag-alala ako kasi maraming kutso-kutso magpa-check sa yung tinatawag na Transportation Security Administration para hindi kayo matagalan sa check-up sa yan sa pag-alis mo. Mayroon maraming mga kailangan na malaman kung anong dinadala mo. Kung may kamera, i-check itong kamera dito. Then, yung mga gagamitin kasi ikaw ay isang digital creator naman kayong dapat dalhin. Ganito, yung mga charger. Then, ganito pa, itong tinatawag ito na power bank. This is, itong power bank. Ito ay ban ngayon, yung lalo na yung 1,000. Ito ay maliit lang. Capacity, nako, mataas na ito. Hindi na siguro, pwede ito kasi mataas ang capacity. 6,000, so hindi ko ito dalhin. Mataas. Ban ito kapag 1,000 over. Kailangan kasi mayroon akong gagawin, lalo na sa pagturo nasa online, nasa YouTube ako. Kaya naalala ko na kailangan na ipacheck ko na lang. May babayaran ito na $76. Hindi ko matagal. Meron pa akong ipacheck yung aking traveling vest. Meron yang sa mga packet. Nilagyan ko pa ng ito RFID. Lagyan sa passport. Tawag ito na RFID. Nasa loob. Dito na ilagay ko ang aking passport, mga ID. Safe ito, hindi ito makilala. Sa scanner, lahat-lahat. Kailangan malaman sa security kung anong dadalhin mo. Para wala nang questionable. Baka maiwan. Kaya may mga gamot ko rin. Kailangan na magdala ako ng mga prescription galing ng doktor para cleared lahat. So, ang dami naman. Ang dami pang paganda ang aking luggage. Tapos na, hindi ako magdala ng mga liquid kasi ban yan, ang mga liquid. Lalo na sa more than 1,000 millimeters. Hindi yan pwede yung mga lotion, hindi na yan. Noon, hindi pa stricto. So, ngayon, stricto na kasi marami namang mga incident sa plane na baka yung power bank ang source sa mga nasunog na plane, pero hindi na ako magdala ng ganito. Siguro yung maliit na lang pa yung power bank. Marami pa yung ang sukat ng yung bag. Kailangan na nagsunod tayo sa requirement. It should be 9 inches. Yung 9 inches, then
14 inches. 14 inches ang taas. Then, 9 inches ang width. Then, 8 inches ang may sukat yan. Pag maglampas, magbayad na. Dami. Magbayad na. Then, sa loob ng luggage, pag maglampas pa yan ng kailangan 23 pounds lang. 23 pounds. So, wala na akong sobra pang madala-dala. Kasi higpit ang nasa checking sa baggage. Wala na. Noon, hindi pa istrikto. Sa ngayon, istrikto na. Baka naman ban ang ibang nadala mo. Check na yan. At mangyari, takot pa rin ako kasi doon sa destination ko, may laglag. Bala na laglag. Paano na may secure ang aking mga bagay? Lalo, matanda na ako. Hindi na ako dapat magbiyahe. Binigam sa plane, pero kailangan. Kasi marami akong gagawin sa amin. At saka, tingnan ko lang kung baka pustubay ko. So, kung Panginoon lang ang bahala kung magkaput up ako sa aking ministry doon sa Right Division Ministry sa amin. Yan ang aking pagdasal na kailangan ko yung magawa doon. So, kailangan ko na mapatuloy ang aking yung aking panahon. Ito ay mag-google sa lahat ng bagay na gustuhin ko. Mag-share sa information about the Word of Truth. Nasa King James Version ang ginamit ko. Ito lang Biblia. Hindi kayo maubos ang ituro mo dito mga information. Hindi yung mga tao ayaw nila makinig. Pero yan ang final sa tao. Pag makinig, mayroon silang matanggap na mga biyaya ng Panginoon. Kasi ang turo ko is all about heavenly program na mystery sa Biblia. Mahanap lang yan. Kung ikaw ay magbasa, ikaw ay magkaroon kayo ng kaalaman sa turo at magsunod sa instruction, right division. Sundin mo lang 2 Timothy chapter 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, wala akong sinisihan sa ganitong aral kasi nahanap ko na ang tamang-tama. Could you imagine, sa year 1981, hindi lang yun natuloy. Nalaman ko na ang Holy Spirit talaga ay nag-reveal na there are 2 locations. Pag simula ko pagbasa ng Biblia, in the book of Genesis, I already know that God created the heavens and the earth. 2 location. Tapos, na kilala ko rin na 2 uri ng yung 2 na ilikha ng Panginoon, bakit mayroong dilim at mayroong liwanag. So, sa ganyan, yan ang mga lihim ng Panginoon sa ngayon. Ang lihim niya ay about the heaven. Yan ang tinuturo ko, how to get right to the Lord, going to heaven. Hindi man yan na ituro sa iba-ibang mga denomination ngayon. Kasi ang turo sa mga denomination karon all about earthly program. Yan ay
yan ay binigay yan sa Panginoon to the Diyos only for the earthly program. Kaya nga doon sa pagdating ni Jesus Christ sa book of, mabasa natin sa Matthew, Mark, Luke, and John, doon na siya. Ang kanyang binigyan ay mga Hudyo. Wala dito sa mga Hintil. Sino ba mga Hintil? Yung mga tao na hindi sila nakatira sa Israel at walang dugo sa Israel, pure Israelites. Kung wala ka doon, ikaw ay isang Hintil. Yan ay sa labas ng Israel. So yan sa ngayon ang 248 countries around the world. At sa United Nations ang itala lang doon are 193 nations, members of United Nations. May dalawang nation yan na hindi sila kasapi. It is the Vatican City and Palestine. Yung Palestine na sa loob ng Israel could not get that because the land of Israel, kahit may mga non-Jews sa loob, matagal sila doon sila naghanap buhay. Kahit anong gagawin nila, God will not allow them to get a piece of land of Israel. Kasi yan ay naipangako na yan, covenant na yan sa Panginoon to the land of Israel. Yan ang binigay na yan, a promise to them sa Genesis chapter 12. So ang pagpunta ng kalangitan, that is the program, the second ministry. The first ministry was the earthly program of Israel, and the second ministry is the ministry program to the Jews and the Gentiles. Bakit dalawa na ang lahat na makasali sa ministry program? The Jewish program, earthly, yan ay nahinto muna, suspended muna, at binigay ang panahon sa biyaya ng Panginoon sa ngayon, the grace of God. So yan ang palagi ang emphasis ko sa Kiptoro. Halos araw-araw ito. Mayroon akong live stream, may mga videos to inspire, to motivate, to inform people about going to the heavenly place. Kung kayo naman ay may interest sa ganito, please read the Word of Truth, the Bible, King James Version. Then proceed to your salvation, which is 1 Corinthians, believe, trust. 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Christ died, was buried, and he rose again from the dead. Then mangyari ikaw ay may pasok sa body of Christ. You are a member of the invisible church to heaven. So you are saved in the spiritual realm, because of going to the heaven is by the gift of the grace of God, is not by works. Hindi ka nakabigay ng mga nagawa mo na ikaw ay dapat mailigtas, but it is God's gifts, His work, the works of Christ. He had saved you when He died at the cross for your sins, and you are purchased by His precious blood for the forgiveness of your sins. So ganoon. Yan ang pattern sa kaligtasan ng tao. Saan ang location? Papunta yan sa langit. It's not in the earth. Hindi ka na maligtas ka sa heavenly program. Hindi ka magkatira dito.
sa lupain kasi naipangako na ito sa mga Israelita. So ngayon, kung buhay ka pa, pag hindi makinig, so sabi ng Biblia, Romans chapter 2 verse 16, in the day of Christ, you will be judged according to the gospel revealed to Paul. The secrets of men shall be revealed according to the gospel, and they shall be judged. So, ang yang ganyan, mahirap pag na ang tao ay hindi makahanda. Sige, ang tao pag walang gospel sa kanyang kamatayan sa physical, ay yan ay puntahan na yung ang destiny yan is the lake of fire. Yung sinabi ng Biblia. Pag ikaw ay maligtas sa biyaya, so you are in the body of Christ until you die. So mayroon niyang puntahan together with the people who are caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Sa rapture, meron yan ang grace program. Wala yung mga prophecy. Doon sa earthly program sa Israelites, Jews, marami silang mga prophecies sa ngayon. Mapakinggan lang natin ang mga kaguluhan. Parte yan sa prophecy sa kanila. Pero hindi yan ang palatandaan sa the day of the rapture. Ang palatandaan sa the day of the rapture is the fullness of the Gentiles. The number of Gentiles who will be saved and will be caught up to the heaven. So, kaguluhan, mayroong mga apocalypses, mga pangyayari, lalo na sa panahon, may mga lindol, mga yung anong tawag dyan dito sa Amerika, tornadoes, hurricane, ang dami. Mayroon pang mga volcanoes na pumutok. Yan ay nagpatungo yan sa Great 7 Years World Tribulation. Pero magpasalamat tayo kasi sa heavenly program, wala tayong marinig na mga prophecy doon, kung hindi maghintay na lang sa pagbalik ng Panginoon. Doon sa yung sa itaas, it could be first and second heaven. Doon kasi ang Panginoon Jesus ay paghintay. Sa ngayon, ang ating Panginoon Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos na Ama. Doon siya ngayon. At ang kanyang mga doon ang kanyang mga servants, mga angels, ay sila rin ay nagtingin sa mga tao kung anong ginagawa dito, lalo na sa grace program. So, palagi na mga tao magsikap sa ganito ay mayroon na nagmasid. Alam niyo, minasdan tayo sa mga being sa kalangitan. One day, you are changed if you are saved today in the gospel by believing and trusting on the finished works of Christ at the cross. In 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4 in King James Version yan na Biblia. Then you are placed in the body of Christ. Ang destination ay sa langit. Then kayo ay makatanggap ng
ng silyo ng balaang espiritu, yung banal na espiritu, seal of the Holy Spirit. Yan ay magbigay palatandaan na ikaw ay mayroon kayong matanggap na yung inheritance sa langit. You will receive the inheritance. Basahin lang natin ito sa Tagalog. Meron akong Biblia na Tagalog. Biblia ito, Tagalog. In Ephesians, yung matanggap doon. Already dito. Sa lahat ng mga 22. Ephesians chapter 1 verse 22. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkalooban maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Siya ang katawan niya na puspusan, pumupuspos ng lahat sa lahat. Isa. And then in English, we'll have to clarify in English. Kailangan na malaman natin sa English. Here. Sa 14, sa Ephesians chapter 1 verse 14. Basahin natin para malinaw natin malinawan tayo sa pangako o biyaya ang matanggap na inheritance sa kalangitan. So, sa lupain, mayroon naman matanggap sila, pero sila sa mga Hudiyo, they will inherit the earth. Yung mga hintil, yung naiwan na hintil, naligtas, kung kayo ay may ligtas sa mga kahirapan sa gospel, everlasting gospel. Kayo lang ay mga katulong sa mga Israelites. In Ephesians chapter 1 verse 14, na siyang patutuo sa ating mana. Mayroong mana sa taas. Hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapapuri ng kanyang kaluwalhatian. Then in Ephesians chapter 1 verse 14 in English, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So yan ang salita ng Diyos. So magkape muna tayo. Ito ang kape. Meron naman tayong apple pie galing sa McDonald's. Yung malamig natin kape. So we just hope and pray na sana aking trip for the ministry is coming soon. So yan lang ang aking paghandaan. Just to be sure na wala akong hadlang sa aking mga dadalhin na mga importante, mahalagang bagay like camera, like cellphone, like laptop. So, kain muna tayo. Snack. Ang Biblia ko, may Tagalog,
may Bisaya, may English. Yan ang ating mga materials. So, dito tayo maghinto. God bless sa lahat. I pray that you will be able to come and be saved. Come unto the knowledge of truth. That is the will of God. 1 Timothy chapter 2, verse 4. So, study. Mag-aral lang ng mabuti. King James Version. To get approved unto God. Yan lang. So, thank you. Maraming salamat. God bless sa lahat.